Oy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Na-miss ko itong background ko no? Nagbabalik po tayo. At kapit kayo dahil medyo malungkot at nakakainis po itong balita na to. Kasi umusad na po yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dyan po sa ang mga lumabas. 2021 2022, sino ang presidente? Si Digong. Namayagpag ang mga ghost, nabibisaya tuloy tayo. Namayagpag ang mga ghost projects. Ayan, minumulto na tayo. Namayagpag itong mga ghost projects. Kinumpirma po yan ng DPWH 2021-2022. Diyan na kumpleto yung mga proyekto na yan. Ibig sabihin, hindi kung sinimulan mo 2022, dyan din galing yung pondo. Sa mga nakalipas na taon pa galing yung mga pondo na yan. Grabe, oo. Nagpakasasa talaga kayo dyan. Ang alam lang natin, tukhang. Marami palang kalokohan ang nagaganap. Mga ghost projects at ang masaklap, flood control. At ang isa pang masaklap, ang mga DDS, lahat ng sisi sa administrasyon ni PBBM. Nakalimutan ninyo, administrasyon pa ni Digong na mayagpag na yung mga ghost project na yan sa flood control. O pahiya kayo ngayon. Wala kayong mukhang mayaharap ngayon. O nasaan ang flood control? Yan, tanongin ninyo ang sarili ninyo. Panahon ni Tatay Digong, nasaan ang flood control? Nagpayaman kayo dyan. Headline ng Manila Bulletin, marami pa pong lalabas sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Nasa Manila Bulletin, kapit mga DDS. DPWH Chief confirms suspected ghost flood control projects in Bulacan. Kawawa ang Bulacan. Sinong mga taga Bulacan dyan? Alam niyo na madalas bahain yung lugar na yan. Diba? Paano yung mga project mga multo pala. Hindi nag-i-exist. Kaya mga ghost yan. Ano nangyari sa inyo dyan? Ilang kontraktor lang yan. Parang Janet Lim Napoles ang datingan nito Si Bonoan nagsasalita. Kasi hindi niya naman termino yan Diba? Actually, si Bonoan may pananagutan din sa ilang mga projects na administrasyon ni PBBM. Hindi mo naman pwedeng i-absuelto din yung current administration. Kasi may mga bogus talaga na flood control projects, and even the president himself, si PBBM mismo nakapansin. Kahit administrasyon niya, hindi niya pinagtatakpan yan. May pagkukulang din. Walang absuelto dyan. Hindi na tinago ni PBBM yan. Kahit i-bash pa yung administrasyon niya, okay lang yan. Dahil ito ang kinakailangan, ito ang tama. Kailangan malaman to ng taong bayan dahil may mga nagpapakayaman dyan sa mga flood control projects na yan. Hinahanap ko yung eksaktong statement. Ito, the DPWH chief said the validation is ongoing dito sa mga projects na yan, with financial and physical reports expected within a week. He added that the alleged ghost projects mostly covered contracts implemented in 2021 to 2022. Kaninong administrasyon yan? Kay Digong. Ipinatupad yung mga projects na yan 2021 to 2022. Ibig sabihin, prior to 2021, binadgetan na yan. Nagkaroon na ng kuntsabahan dyan. Mga opisyal ng DPWH, dawit din kayo dyan. Kasi, hindi makukulimbat ng mga kontraktor na yan kung walang kasabwat. Hindi makukuha ng mga kontraktor na yan, yung billions of pesos na yan, kung walang kasabwat sa loob. Sinong DPWH secretary ng panahon ni Digong? May pananagutan siya dyan. Sino yan? Si Villar ba yan? Si Mark Villar ba yan? Sir, bakit nagkaganyan? Napabayaan. Ngayon din, si Bonoan, mananagot din si Bonoan. In fact, marami na rin kung may question sa kanya. Kasama siya doon sa ipinapatawag sa mga investigasyon. Walang absuelto dyan.
May pagkukulang at dapat kayong managot dyan. DPWH Chief confirms suspected ghost flood control projects in Bulacan. Kasi ang presidente, sa kanyang State of the Nation address, hindi yan gagawa-gawa ng kwento at sasabihin niya na may mga ghost projects nang wala siyang natatanggap na report, nang wala siyang natatanggal na intel na talagang hindi nag-i-exist yung mga projects na yan, yet pinupondohan. Nag-inspection mismo ang presidente, nakita niya. Yan po yung ni-reveal ngayong araw po, Martes, ni Secretary Manuel Bonoan patungkol sa mga ghost projects na yan. During the Senate Blue Ribbon Committee hearing, Bonoan said under questioning by Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada said that there seem to be ghost projects as reported to him. In all honesty, Your Honor, I think so. Sabi ni Bonoan. Wala nang takpan-takpan dyan. No holds barred. Aminin na kung sino nagkasala dyan. Ituro na yung dapat ituro. Yan din ang sinasabi ng presidente dyan eh. We have to move forward. Kailangan natin aksyonan ang problema, pero kailangan managot yung may dapat managot dito sa mga flood control na yan. Kasi billions of pesos ang pinag-uusapan natin dito. Wala nang takipan dyan. Kahit magalit pa kayo sa administrasyon ni PBBM, sasabihin niyo, kurap itong administrasyon na to. Kailangan gawin yan. Ibulgar yung mga kalukuhan sa flood control projects na yan. Kasi tulad na sinasabi ko sa inyo, for the longest time, nagiging practice na yan. Nagiging kaugalian na. Yun yung Tagalog dyan. Kinasanayan na yan ng mga opisyal ng DPWH, yung mga district engineers, kaya maraming mayayaman dyan eh. Kinaugalian na nila yan. Sabwatan sa mga kontraktor at sinasabi din mismo ni Senator Raffy Tulfo, naku, hindi rin kayo lulusot dyan. Mismo mga taga DPWH, allegedly, mga kontraktor din. Kaya hindi na ba blacklist? Matindi pala yan ha. DDS, labas kayo ngayon. I-call out ninyo ang administrasyon ni Digong. Wag lang lagi si PBBM. Lahat na sila. Lahatin muna. Estrada pressed him further, citing reports received by his office that projects in Kalumpit, Malolos, and Dagonoy, Bulacan were ghost projects allegedly awarded to Wawaw Builders as well as SYMS contractor. Sounds familiar? Narinig nyo na ba yan? Ito, particular yung mga taga-Kalumpit, mga taga Malolos, taga Hagonoy, nako, madalas tayo dyan eh. Bahain talaga itong mga lugar na yan eh, Bay, nakita ba kayong mga flood control projects dyan? Ang contractor ay Wawaw Builders, pangalan pa lang Wawaw Builders. At yung SYMS contractor. Sabi ni Bonoan, yes, that's true. The information we received. Itong Wawaw Builders, kabilang po yan sa 15 kontraktor na pinangalanan po ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang press conference a week ago, na nakatanggap po ng malaking bulto ng pondo mula sa gobyerno para sa mga flood control projects. Hiba pa yung kay Diskaya dyan yung sa Pasig itong Wawaw Builders matindi pala talaga ito wow, talagang mapapawaw kayo Bonoan later disclosed that Wawaw Builders had secured projects worth 9 billion pesos nationwide. Biruin mo, 9 bilyong piso, 9 billion pesos sa iba't ibang parte ng Pilipinas ang nakuha po nitong Wawaw Builders. Ganun kalakas. Kabilang na po dyan yung 5.97 billion for 85 projects dyan po sa Bulacan lang Sa Bulacan lang yan 5.97 billion. Napakarami nyo palang flood control dyan sa Bulacan Mukhang resulta pa ata ng mga insertions yan Bulacan alone 5.97. Hindi ba kayo binabaha dyan sa dami ng flood control na yan? Binabaha pa rin. Matindi pa yung pagbaha. Despite having all these flood control projects implemented in 2021, 2022 at sa mga sumunod pang taon, binabaha pa rin. Walang pagbabago. In fact, lumala pa. Diba? Imbis na gumaan pa yan, kagaya ng sa Marikina, in fairness sa Marikina, noon matindi yung pagbaha, ngayon hindi masyado. Pero sa Bulacan, naging baliktad yan Biruin mo, 5.87 billion. 85 projects ang nakuha niya dyan sa Bulacan. Lahat yan nasa ilalim ng First Engineering District Office. First Engineering District Office. Sino yung mga yan? In these 85 projects, he said that there could be some ghost projects. Paglilinaw, hindi naman lahat.
to be fair, no, hindi lahat yan ay ghost, o hindi lahat yan multo, hindi lahat yan ay hindi nag-i-exist. Yung iba dyan nag-i-exist, pero yung iba dyan ay multo, guni-guni lang. Hindi mamamayagpag, malinaw na malinaw yan. Halimbawa, inosente pa naman ito until proven guilty, di ba? Itong Wawa Builders, for example, hindi mamamayagpag yan, hindi makakakuha yan ng 9 billion peso project kung walang kasabwat. May kasabot yan sa loob. In the data provided by Estrada, SYMS, isa pa ito ha, itong SYMS Construction supposedly completed 16 projects na nagkakahalaga po ng 931 million pesos naman sa nakalipas po na 3 taon. A check on the DPWH records showed that Wawa Builders is owned by Mark Alan Arevalo. Sounds familiar ba yan? Mark Alan Arevalo. At ang SYMS naman ay pag-aari po, nag-iisa lang ito, sole proprietorship owned by a certain Sally Nicolas Santos. Yan, pinangalanan na ka-coffee. Nasa balita na, naglabasan na yan. Makakagalit talaga ng uli, ano? Dalawa kakagalitan mo dyan eh. Itong mga bogus na kontraktor, itong mga isama mo na yung mga opisyal ng DPWH, opisyal ng LGU, and even yung national government nakasabwat dyan para mag-exist yung mga project na yan, kagagalitan mo talaga. Isa pa, yung mga nagpapakalat na fake news, yung mga DDS na sisi kay PBBM kahit hindi naman pala kasalanan ni PBBM, kundi kasalanan ng previous administration, magagalit ka din dyan eh. Anong ginagawa ninyo? Anong pinaggagawa ninyo? Sira kayo ng sira kay PBBM samantalang kayo pala itong problemado. Kayo pala itong may kasalanan. Tinitiyak naman po ng DPWH, sana no, anybody who is involved in the implementation of that kind of project has to be answerable. Sabi ni Bonoan, dapat lang. Anong dapat gawin dyan? Di ba? Wala lang bitay eh. Wala sa batas natin dyan eh. Pero bilyones ang pinag-uusapan natin dito. Senator Rodante Marcoleta, who presided over the hearing, said the committee would subpoena Wawa Builders owner after the firm failed to respond to invitations. So, biruin mo, hindi pa sumipot itong Wawa Builders. Matutuwa ka ba niyan? Isa ka sa pinaka-questionable tapos hindi sumipot. Ayan, mag-i-issue daw po ng subpoena. Marcoleta also asked Bonoan about going after the performance bonds of these ghost projects, which Bonoan said they could come up with the documentation. Dapat lang. Isa pa po sa ginisa, itong Commission on Audit. In fairness, mataas ang respeto ko sa COA. Diba? Kasi kung tutuusin, ilan yan sa mga nire-respeto na opisina ng gobyerno. Diba? Constitutional Commission yan eh. Pero binira din ng COA ni Jingo Estrada dahil sa mga post-audit. Ang sinasabi ni Jinggoy, alam nyo, ang problema nyo, Madam COA, puro kayo post-audit. Mag-audit kayo pag tapos na ang proyekto. Totoo naman yan. Kasi ang COA hindi nagpi-pre-audit. Anong kaibahan ng pre-audit sa post-audit? Ganito yan. Halimbawa, ikaw ay government agency. Di ba? Nanghingi ka ng budget sa DBM. O sige, pumasa na sa Kongreso yan, nabigyan ka ng 100 million. Doon sa 100 million, halimbawa, magpapatayo ka ng building, halagang 20 million. Sa pre-audit, noon kasi ginagawa yan eh. Meron kang from time to time, nakikipag-usap ka sa COA, kasi may mga accountants yan na assigned per agency, nakikipag-usap ka, bago implement pa yung projects na yan, kung tama ba itong plano, tama ba itong ginawa ninyo, etc. Pre-audit tawag natin dyan. Pero itinigil na po ng Commission on Audit yan. Di na nila ginagawa yan. Kundi post-audit. Ibig sabihin, after. Pag sinabi mong post, after na, no? I-implement mo muna yung projects, saka namin titingnan kung tama yung implementasyon nyo o hindi. Yun yung isang problema. May dahilan ng COA dyan bakit ginagawa nila yan. Kasi ang expectation dyan sa mga government agencies, alam nyo kung paano gastusin yung pera. Kumbaga basic yan. Kumbaga, huwag kayong masanay na ituturo namin sa inyo step by step. Sasabihin namin sa inyo, o tama yung ginawa mo, o mali yung ginawa mo, etc. Hindi ganun. Kumbaga, hindi nagbe-babysit ang COA. Naiintindihan ko ang COA dyan. Pero sabi ni Jinggoy, hindi. Kasi puro kayo post-audit. Nangyari na yung proyekto. Saka nyo malalaman na mali yung implementasyon. Mali yung naging proseso.
Kumbaga na-commit nyo na yung krimen bago nyo nalaman. Dalawang magkaiba yan. Opinion yan. Si COA, syempre, paninindigan niya, policy niya yan eh. Ako, I agree sa COA. Pero si Jingo Estrada, may punto din naman siya dyan. Pero natin alam kung paano magiging remedyo yan. Baka ito na yung pinaka-purpose ng investigasyon. In aid of legislation, come up with new policies para maiwasan po yan. Diba? Baka yun lang. Kasi si COA, policy niya, tama nga rin naman. May punto siya. Hindi niya from time to time, sige, sa dami ng government agencies, ito, mali yung ginawa mo, ito, gumastos ka ng 100 million dyan, ito, gumastos ka ng 5 million, mali yan, dapat ganyan. Kumbaga, sa isip-isip nila, hindi na namin trabaho yan. Kayo, nandyan kayo, may mga accountant kayo sa mga opisina ninyo, may mga engineers kayo dyan, may project monitoring office kayo dyan, may back kayo, Bids and Awards Committee, dapat alam nyo na yan. May punto naman, di ba? Estrada also asked Bonoan whether the agency would have investigated the anomalies had the president not made them public. Bonoan replied that flood control projects are routinely subjected to validation and audit before contractors are fully paid. Hindi ako agree kay Bonoan sa nangyayari. Command responsibility yan eh. Alam naman ng presidente, mag-resign siya dahil dyan sa kalokohan na yan eh. May pananagutan din si Bonoan dyan. Itong administration. Again, hindi natin pinagtatanggol itong administrasyon na to ha. Hindi natin sinasabi, i-rephrase ko, hindi natin sinasabi na walang kasalanan itong administrasyon na to. O yung alter ego ng presidente, in the case of DPWH, hindi natin sinasabi na wala silang sabuatan dyan, walang nangyayaring kalukuhan dyan. Kasi command responsibility yan. Kung ang nagnanakaw ay district engineer, kung ang nagnanakaw ay DPWH, abay dapat may managot dyan. In fairness, bagamat maraming naiinis dito kay Jingo Estrada, maganda rin yung tanong niya. Paano kung hindi nagsalita ang presidente? Paano kung hindi binulgar ng presidente yung kalokohan dyan sa mga flood control? Magsasagawa ka ba ng investigasyon? Sabi ni Bonoan, yung routine na ginagawa nila, validation, monitoring, ganoon lang. Ang problema nga, nagkakasabuatan, nagkakalokohan. May tinatawag tayong PMO, Project Monitoring Office, sa mga government agencies. I-check nila kung totoong ginagawa yung programa, i-check nila ilang percentage na yung tapos dyan, nasa 90% completed na ba yan, 95% completed na ba yan, etc. Paano kung magkakasabot yung mga yan? O kahit 50% completed pa lang, i-report nila 95% completed na, magkakasabot eh. Ang punto, hindi sapat yung sinasabi ni Bonoan na yung routine na validation sa mga programa lang. Kasi nga may sabuatan eh. Presidente na mismo ang nagsabi dyan. Kinukulot din natin ang DPWH dyan. Kasi alam natin, party sila dyan sa kalokohan na yan. Kung hindi man si Bonoan, subordinates niya. Mga district engineers, regional directors. Huwag nang pagtakpan. Presidente na nagsalita panagutin ang dapat panagutin. Maraming trabaho ang dapat gawin si Bonoan dyan. Sa totoo lang, napakarami niyang problema. Nakakonsentrate sa kanila ngayon nabulilyaso kayo dyan eh. Senator Raffy Tulfo asked why out of 103 blacklisted contractors, 103 ha, si Raffy Tulfo nagsasalita dito, bakit out of 103 blacklisted contractors, ang DPWH isang kumpanya lang ang flinag nila, flagged down from the flood control projects bidding. Diba? Makes sense. Out of 103, bakit isa lang ang kumbaga na red flag? Bonoan explained that as long as there is no derogatory information that would come out in the bidding process, they could participate in the bidding. Yun ang problema. Hanggat walang nagsusumbong, hanggat walang bumubulong sa back ng isang agency, nagbid yung isang kumpanya dyan, maloko yan. Hanggat walang nagkikwento ng ganyan, hindi mo malalaman na bogus pala yung contractor na yan. Tulfo stated that the majority of DPWH employees are contractors themselves. Masakit na statement yan.
Sabi ni Raffy Tulfo, ha? Pero I must agree. Kasi hindi makukuha itong mga billions of pesos na ito nang walang kasabwat dyan sa DPWH. Sabi ni Raffy Tulfo, so sila yung gumagawa ng ghost projects at di nila iba-blacklist ang sarili nila. May punto. Sakit, di ba? Nalalagasan ng pera ang gobyerno. Binabaha ang mga Pilipino dahil sa mga sakim sa salapi. Kinakailangan pa magsalita ng presidente. Hindi nyo inaksyonan yan. Itong mga GDS naman, puro sisi sa presidente. Nakalimutan nilang sisihin din yung previous administration. Ay, nako. O siya, sige. I-komento po ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasukin na please like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe po kayo. TikTok, i-click nyo na rin po yung subscribe. Magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Para po sa inyo. Bye-bye.